So, Aquarius, ito yung reading mo for the next 7 days. Ano yung mga ganap, mga dapat mong malaman? Sun, Moon, Rising, Venus signs, or Cross Watchers. Thank you so much sa iyong patuloy na pagsubaybay, Aquarius. Thankful and grateful po ako sa lahat ng comments, likes, and shares ninyo. Private readings, basahin nyo yung mga nakasulat sa description or panoorin ninyo hanggang dulo ng video. Nandyan yung mga links and details na kailangan ninyo. Teapot, carrot, target. Uy, target oh. Baka may ma-hit kang target. Ay, ano ba to? May casket, valley, and lightning. Kailangan mong maging matatag, Aquarius, no? The way I see it, magkatabi yung casket mo and valley. Ibig lang sabihin, may pagdadaanan kang mahirap, masakit. Kasi may ending. Ayan, no? Casket. Pwedeng ending to. Or someone na mawawala sa buhay mo or aalis. Okay? Ending ng sitwasyon man ito, ending ng relationship, or merong mawawala, may aalis. Okay? Ayan, no? Kailangan ng deep personal strength para ma-achieve mo yung success or malagpasan mo kung ano man itong pagdadaanan mo kasi medyo mahirap. Okay, meron ditong binabanggit na deep friendship daw with someone of the same sex. So, ayan. BFF mo, ka-close mo, matalik na kaibigan, nakapareho mo ng gender. Ayan, at least merong opportunity darating sa'yo sa carrot. Ayan. Pwede ka manalo. Pwedeng may mapanalunan ka, may ma-achieve ka, or opportunity na lalapit sa'yo itong next 7 days. Ayan, may chance ka na ma-hit mo yung goal mo. Kasi ito, malinaw yung ano mo, yung goal mo na gusto mong ma-achieve, no? So sabi dito, this is a goal-oriented person. Baka ikaw 'yon. Okay? So determined ka na ma-accomplish mo itong goal mo. And most likely ma-accomplish mo kasi ayan, no. You have deep personal strength and peace that assure success. So ano man itong goal mo, for sure ma-hit mo yung target na yan, yung goal na yan, ma-accomplish mo this next 7 days. Kontrolin mo nga lang yung emotions mo, galit mo, Aquarius, para wala ka daw pagsisihan sa huli. Okay? Wag magpadala sa galit or emosyon. Kasi walang magandang maidudulot sa'yo yan. Yan yung sinasabi dyan. So, ano man, may nagpo-provoke man sa'yo dyan, okay? So, iwasan mo na, na makuha niya yung reaction na gusto mo. Kasi iba yung mga kalaban natin or nagpo-provoke sa atin. Kaya kanila pinoprovoke kasi gusto nila gawin mo yun. O iniinis ka nila, ginagalit ka nila. And kung nagalit ka, edi nagwagi sila dun sa gusto nilang mangyari sa'yo. Okay? Temperance card, may Sagittarius energy din dito. Meron ding Gemini, Libra, Aquarius na kapareho mo. Earth sign din meron, Taurus, Virgo, or Capricorn. At saka water sign, Cancer, Scorpio. So, lahat ng elements nandito. May fire sign, pero yung fire sign kasi specific kay Sagittarius, no? So, may air sign, may earth, and water signs na pwede mong makadil. Okay? Meron talagang opportunity sa'yo, dear, kasi sa bottom ng deck mo, you have 8 of Wands. Okay? Maybe there is an opportunity about work, about business, about travel. So, expect mo na magiging may movement, sabihin na natin, may progress or movement. Merong mga bagay na mabilis. ASAP. Hindi mo yun na-expect, no? Ang bilis ng mga ganap dito. Maraming activities, pwedeng travel, communication. Temperance card is about pagiging patient, pagtitiis,
Ano kaya to? Something na kailangan mong, magtiis ka talaga kasi ito galit mo, Kalmahin mo yung sarili mo hanggat maaari. Okay? Iwasan mong magalit, magpadala sa bugso ng damdamin, sa emotions, temper. Ayan, Pwede rin naman itong making compromise, pagbabalanse. Kasi parang kontrapelo kayo. Ayan, ang layo, Kung tao to pinag-uusapan, pwedeng si Sagittarius to. Pwedeng ang layo ninyo Gabi siya, araw ka. Or gabi ka, araw siya. Opposite. Dalawang bagay na magkaiba, bagay man ito tao na pinipilit magsama, tinatry, para kang nag-experiment dito. Kasi si Temperance, nagtitimpla-timpla siya doon sa cups niya. So, binabalansi niya for this connection to be able to work, this partnership, Tingnan natin love life mo. Romantic man yan or hindi. Pwedeng opposites kayo, pwedeng hindi talaga kayo compatible, pero, ewan ko, pwedeng naman nasusurvive ninyo, na-maintain ninyo yung balance dito sa samahan na to, whether romantic yan, hindi. Ayan, commitment pagdating sa love life and unappreciated. Okay. Another story. Pero ito, basta trying to make things work. Kumbaga, hindi mo naintindihin kahit magkaibang bagay pa yan, kahit sabihin nila, hindi magandang paghaluin yan, pagsamahin yan. Okay, basta ikaw, nandun ka making compromise, or experimenting kung talagang magwo-work to, itatry, parang ganun. Balance act naman to tingin ko, pwede rin namang ma-attract ng opposites. Minsan nako-complement nila yung isa't isa kahit na magkaiba sila minsan ganun Okay, trial and error to. Okay, trial and error. Hindi alam kung magwo-work or hindi, depende. Kasi nga magkaiba yung nature nila. Pwedeng hindi sila bagay magsama, or nagka-clash, or tao man ito or hindi na pwedeng pinagko-combine kung mag-work ba. You have the Queen of Swords. Ito yung pagiging direct, no BS, pagiging prangka. It could mean dealing with pain and overcoming pain, kasi si Queen of Swords is known for being a strong personality. Sabi nga nila, si Queen of Swords is marami na siyang pinagdaan ng masakit, mahirap sa buhay niya, pero na-survive niya. Ganyan yung energy. Okay, this person could be a widower. Baka widowed na, or marami na siyang battle scars, marami na siyang pinagdaanan, kaya strong na siya. Matigas na to. Oo. Minsan, this is about dealing with something na kaharapin mo na Putulin mo na yung dapat putulin, kaharapin na yung dapat kaharapin, prangkahin, diretsuin mo na. Okay? Ayaw na to ng mga laro-laro. Kumbaga, cut the chase. Let's not pretend anymore. Magdiretsahan na lang tayo, parang ganun. Okay, means setting boundaries. Kung may gusto kang komprontahin, ayan, pwedeng this is a confrontation, whether ikaw yung magko-confront dito or ikaw yung i-confront. Confronting a person or a situation, di lang naman tao yung kino-confront natin. Minsan, yung sitwasyon sa harapan natin, yun yung dapat nating kaharapin, komprontahin, di ba? Okay? Basta dealing with the BS, ito na yun Five of Pentacles, okay. Pwedeng yung iba, you are struggling with money. Siguro itong next 7 days will be difficult for you. Pero huwag kang mag-alala kasi may opportunity ka dito. Kung nahihirapan ka about money, nakikita ko may opportunity naman darating din. Lilipas din to, okay? Being rejected, pwede rin naman. Five of Pentacles, yung tipong walang dumadamay sa'yo, walang tumatanggap, walang willing tumulong. Pwedeng ganong energy. Yung feeling mo mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang na nahihirapan dyan or nagsasuffer dyan.
Nine of Cups, okay, this is something na pwedeng matupad para sa'yo, ma-accomplish mo this week. Siguro magiging happy ka, ano man ang maging resulta nitong gagawin mo, magiging happy ka dyan. Kasi ayan o, mukhang mahihit mo nga yung target mo. So yan, sa tingin ko nga, mukhang success yung goal mo dyan, yung target mo, maano mo yan. Ma-accomplish mo yan with the Nine of Cups and itong target card. Okay. Sa love life mo, ayan. Gusto ng commitment. Meron ditong gusto ng commitment, gusto ng kasal. Pwedeng yung isa ganun ng energy, pero parang yung isa is rejected. Ayan. Baka naman proposal to. Gustong mag-propose or ewan ko, gusto nang magpakasal pero parang yung isa is hindi yun yung gusto niya mangyari. So, pwedeng may rejection, pwedeng walang pake. Inaalok ng something, inaalok magsama, ng commitment, ng kasal, pero parang rejection ng mapapala. No? Parang walang pake nga yung isa dito, hindi ko alam kung bakit. O baka naman yung iba, may relasyon na kayo, kasal na kayo, pero parang hindi nyo na-feel na importante kayo dito sa person na to. Hindi nyo na-feel na na-appreciate niya kayo or yung ginagawa nyo para sa relationship ninyo. So, yan. Pwede yan yung mga ma-encounter mo. Feeling disappointed or unappreciated itong mga next 7 days. Closing messages mo, meron kang horse and bluebell, fortitude. Tapos, bashfulness. Alam mo, huwag mo masyadong stressin yung sarili mo. Yun yung sinasabi dito sa modest and fortitude card mo. So, ang sinasabi dito is, kailangan mo lang talagang maging consistent yan sa ginagawa mo. Work quietly and consistently. Darating yung time. Darating din yung time na magsha-shine ka. Pero sa ngayon, parang ang sinasabi dito sa card mo na to is mag-focus ka lang muna sa kung anong nasa harap mo. Sa kung ano muna yung mga dapat mong gawin. Yun lang muna yung kaharapin mo. Huwag mo munang isipin kagad yung mga rewards, huwag mo munang isipin kagad yung mga outcome. Importante mag-work hard ka lang muna dito sa iyong present situation. Okay? Meron ditong bashfulness, ibig sabihin pwedeng nahihiya ka. Ewan ko. Mahiyain tong person na to, whether ikaw tong tinutukoy dito or may nakakadil ka na person. Pero may na-sense din ako dito na something na mailap. Oo. O baka mailap sa'yo ngayon yung mga buena, success. Pero sabi nga dito, huwag ka mag-alala. Darating ka rin doon. Gawin mo yung dapat mong gawin. Focus ka muna dyan sa ginagawa mo. Kahit mailap yung mga bagay-bagay sa'yo. Okay? Wala namang effort na hindi nare-reward ng kalangitan. O diba, Aquarius? So, yan yung mga nakuha ko energies sa reading mo. Sana makatulong sa iyo. Take care. God bless.